Mr. Chair, this is a manifestation, Mr. Chair, with regards to the hearing last time of the extrajudicial killings and for the next hearing of the EJK, Mr. Chair. So, Mr. Chair, nasaksihan natin sa mga nakaraang hearing ng Quad Committee ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktima ng madugong giyera kontra droga ng Duterte administration. Hindi lamang mga pinaghihinalaang drug users at pushers ang naging target, kundi pati mga inosenteng sibilyan ay nadamay sa walang habas na pagpatay. Gumamit ng mga pekeng warrants, nanlaban kaya pinatay, walang maayos na investigasyon pagkatapos. Mr. Chair, ito ang mga nararanasan ng mga biktima at kanilang pamilya sa ilalim ng war on drugs. Makikita rin ang ganitong kalakaran sa nangyaring magkasabay na operasyon na nagresulta ng extrajudicial killings noong March 7, 2021. Sa isang araw na operasyon lamang, 9 ang pinatay at 4 ang inaresto ng mga pulis. Noong nangyari ito, ang isa sa mga Davao Boys na si Police Colonel Lito Patay ay kasalukuyang head ng PNP CIDG Regional Field Unit sa Region 4A noon. Siya rin ang nag-apply ng 63 search warrants noon kung saan 42 ang naaprubahan para sa operasyon na ito. So Mr. Chair, mahalagang marinig natin mula sa mga pamilya ng biktima ang nangyari noon. Nagpadala rin po ang mga pamilya ng biktima ng sulat sa Quad Committee. Kaya naman, I implore this committee to invite the families of the victims, Rosenda Lemita and Lizelle Asuncion, to our next hearing of the extrajudicial killings. And also, Mr. Chair, to invite the perpetrators, those who can be identified, Mr. Chair. I believe, Mr. Chair, that copies of letters and documents were already sent to your respective offices as chairpersons of the Quad Committee, Mr. Chair. Kilala po itong issue na ito as Bloody Sunday Massacre, Mr. Chair. Thank you. Okay, salamat po, Congresswoman Brosas. Yes, pagka tinalakay po natin ang usapin tungkol sa extrajudicial killings sa ating mga susunod na mga pagdinig, ay iimbitahan po natin ang mga taong nabanggit ninyo.